Nagluto nga ulit ako ng bilo-bilo ngayong araw at ang lahat nga ng sangkap ay kinuha ko dito sa taas ng bundok at bukod nga dyan, inagamas din pala kami at nagpunla ng sinya ng mga bulaklak. Noong nakaraan linggo pa talaga namin binabalak magluto ng bilo-bilo kaya lang palagi naman kasi namin nakakalimutan na magpabili ng gata sa palengke. At saka kapag ganito kasi na malamig ang panahon, isa talaga sa mga gusto naming meriendahin ay bilo-bilo. Kaya naman pumunta nga muna ako dito sa tanim ko na kamote. Nagtitingin ako at baka kako meron ng laman kasi ilang buwan na rin naman to mula nung tinanim ko. Meron naman akong nahukay kaya lang imaliliit pa kaya hindi ko na kinuha. Kaya sabi ko wag na muna akong maglagay ng kamote kaya dumiretso naman ako sa may tanim ni mama na kamuting kahoy. Sa dami ng mga tinanim ni mama na kamuting kahoy, sa tingin ko ay parang wala na yata akong makukuha na laman kasi lahat na nakikita ko ng mga puno ay napaghukayan na lahat ng mga daga. Naaamoy ko na nga rin dyan yung mga nabubulok ng mga laman ng kamuting kahoy kasi siguro yung iba hindi kayang ubusin ng daga kaya yung kalahati lang ang nakakain niya at yung kalahati inabubulok na lang. 2 pirasong laman lang dyan yung nahukay namin na hindi naman ganong kalakihan at pagkatapos nga nyan ay dumiretso naman ako dito sa tanim pa rin ni mama ng mga ube. Nagbabaka sakali nga lang din ako dito sa hinuhukay ko na ube kasi nga ngayon ay buwan pa lang ng September kaya siguradong yung laman niya ay hindi pa ganong kalaki. Bali yung nakuha ko nga dyan ay laman pa noong nakaraang taon kaya kung mapapansin nyo ay medyo kulubot yung nahukay ko. Pero sa tingin ko ay pwede pa naman siyang iluto at kainin. Masarap nga rin sana to kung lalagyan pa ng langka. Kaya lang kasi yung nag-iisang bunga na langka namin ngayon ay parang matagal-tagal pa yata bago mahinog. Pinapahukay pa nga ako dyan ni mama ng laman ng gabi kaya lang tinatamad naman na akong bumalik sa pinaghukayan ko ng kamuting kahoy. Kasi yung tanim niya na gabi ay magkatabi lang sila ng kamuting kahoy. Sabi ko, okay na rin naman na siguro itong 3 sangkap na ilalagay ko sa bilo-bilo kasi meron na rin naman tong kasama na saging. At ang pinakahuli ko naman na inasikaso ay yung pagbilog na malagkit. Bali, ang ginamit ko lang pala dito ay purong glutinous flour at hindi na ako naglagay pa ng giniling na malagkit. Para sa amin kasi, mas masarap ang lasa kapag ang gagamitin ay hindi purong glutinous flour na nabibili sa palengke. Mas maganda na magpagiling din mismo ng malagkit. At nung nabilog ko na nga lahat, diretso salang na ako ng kawali sa may kalan. At una ko nga nilagay dyan yung pangalawang gata at naglagay na rin ako ng asukal. At nung kumukulo na, inilagay ko na yung mga binilog-bilog ko kanina at hinintay ko nga ulit na kumulo, saka ko ulit nilagay yung mga ginayat ko kanina ng mga iba pang sangkap. Pagkatapos niyan, hinintay ko pa nga ulit na kumulo para maluto yung mga ube, saging at saka kamuting kahoy bago ko naman nilagay yung pinakang unang gata. Binawasan ko na rin ng kahoy para hindi malakas yung apoy kasi kapag ka nasubrahan sa luto yung bilo-bilo kapag ka nailagay na yung gata ay hindi na masarap. At pagkatapos magmerienda, pumunta naman ako dito sa tanim ko na kaunting talong at tinabasan ko nga muna kasi grabe na ang damo. Sayang lang din kasi kung papabayaan at nakita ko nga na meron ng bunga na maliliit at meron man lang ba kaming makuha kahit na pang ulam lang. Ang mga talong din pala nito, yung mga seeds nito ay in-order ko online kaso hindi lahat tumubo. Pero yung bunga nito ay green na bilog tapos yung isa kung hindi violet na bilog ay green na haba. Bali 3 kasi yung pinunla ko dati na iba't ibang klase. Ngayon hindi ko alam kung ano yung mga tumubo. Pero ang sigurado ako yung isang tudling dyan ay green na bilog. Hindi na nga rin namin naasikaso to dati na gambulan kasi ang akala ko talaga ay mamamatay gawa nga ng panay-panay na pag-ulan nun at walang tigil. At pagkatapos kong linisan dyan ng kaunti yung talong, meron akong nakita na isang puno ng saging na tibain na. Kapag ganitong buwan na rin pala dito sa amin, ay marami na rin mga saging na kailangan tibain. At sana nga lang hindi lahat ganito na halos ubusin na naman ng mga ibon. At ngayong araw din pala ay magpupunla kami ng mga bulaklak na sinya. Kasi noong nakaraang araw ay nakakuha na ako ng mga tuyong bulaklak. At syempre hindi ko na patatagalin pa, ipupunla ko na rin kaagad. Napakaganda kasing pagmasdan ng paligid ng kubo kapag maraming bulaklak. At syempre hindi na namin hihintayin pa na matuyo lahat ng bulaklak na yan bago kami magtanim. Bali sari-sari na pala yung mga kulay na yan ng sinya na ipupunla ko. Merong red, pink, yellow at saka orange. Kesa naman kasi mag-order pa ulit ako ng buto ng mga sinya ay eto na lang ang ipupunla ko. Total naman napakarami ng bulaklak dito sa paligid ng kubo na malapit ng matuyo. Pagkalipas ng 7 araw siguradong medyo malalaki na rin ang mga to at ipapakita ko na lang sa inyo kapag tumubo na. At pagkatapos nga niya na imuwi na rin kami hila-hila yung mga kambing pabalik ulit sa kubo. So yun lang naman for today's video. Thank you.